Good morning, my brothers and sisters. December 26, 2025, Memorial of the Martyrdom of Saint Stephen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, we give you praise, we give you honor, we give you glory. Thank you for this time again that you have gifted us. And we pray for courage and boldness and wisdom as that of Saint Stephen. In Jesus Christ we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sonia, we are now ready to tackle one of the most difficult passages in the Scripture. Again, this is taken from the book of Malachi, chapter 3. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how are we robbing you? In your tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you an overflowing blessings. Wow. Ang martyrdom, mga kapatid, ay hindi lamang sa punto na papatayin ka at i-renounce mo ang iyong pananampalataya. Ang martyrdom ay nangyayari sa araw-araw na buhay. Ang priority na ilalagay mo muna ang Diyos bago ang sarili o bago ang anumang bagay. Nangunguna palagi ang Diyos. At napakahirap gawin ito sa ating pamumuhay. Siguro dahil dulot sa atin ng resulta ng failure ng ating unang mga magulang. Ang iyong concupiscence ay napasa atin. At ito'y napakahirap, no? Nasa embedded nito sa ating nature, no? Concupiscence, our tendency or leaning towards sin. So ito yung paglalaban sa ating sarili sa araw-araw. Itong passage na ito ay meron siyang challenge sa Panginoon. Sabi niya, test me on this. Subukan mo ako. At kung ibibigay mo ang full tithes sa storehouse ng Panginoon, ay bubuksan niya ang mga bintana ng blessing at ipopor niya yung abundance ng blessing. No? Sa Light of Jesus Community ay hindi natin siya tinatawag na 10%. Ang tawag dito ay love percent. Gaano mo kamahal ang Panginoon? At doon mababase, no, ang offering mo, ang pagbibigay mo sa iyong pagmamahal. Napakahirap sa mga tao, no? Siguro sa karamihan na magbigay because of debts. Yung utang, no? Minsan we're living beyond our means. So napakahirap sa isang tao na maraming utang na magbigay sa Panginoon. Kasi sobra-sobra sa kabuhayan niya ang kanyang ginagastos. So napakahirap magbigay para sa Panginoon. So ang inuna mo ang sarili mo kaysa doon sa pinahiram ng Panginoon sa iyo, no? Dahil ito'y lahat ay pahiram lang sa atin, no? Tayo ay
stewards, no, nagmamanage nito. Galing lahat ito sa Panginoon. Ang inihilang may portion nito at yung portion na ibigay natin ay ayon sa ating pagmamahal. So sa pagninilay natin sa araw nito ay tingnan natin, no, anong binibigay natin sa Panginoon. At hindi lamang ito sa pera, no? Ang oras mo, ang service mo, no, ang pagdalaw mo sa mga may sakit, o yung pagbisita mo sa prison, no, sa yung pagtulong mo, no. Minsan yung a joyful life is a substantial life. Kung sa mga pagkakataon na yung substance mo ay binibigay mo, no? Napakahirap gawin kasi something is dying sa iyo. Pero parang namamatay sa sarili mo. At ito yung alay sa Panginoon na ang basis ay ang pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen.